At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Birtud, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Dasudog ang karusa nila Eden at nadamay ang bahay nila. Datupok dagapoy at isinisi si lahat yun kay Matar. Dumating ang kapatid ni Eden na dalaga at isinabang bumili ng bagong karusa. Samantala, ninalaw ni Dasya si Hikari. Nagkumustahan dahil medyo matagal din silang hindi nagkikita dahil hindi na lumalabas ng bahay si Hikari. At sinabi niya ang problema sa kaibigan na gusto na niyang makipagkalas kay Eden. Sa mga sandaling yun ay nag-uusap ang mag-inang Eden, Aya at ang kanilang ina na si Diana. At napadaan sila sa bahay nila Matar nang biglang may tumawid na kabayo at sige. Maglibot-libot tayo. Punta tayo sa bayan ng Manha. Wala namang mas malayo doon, Mama. Wala na akong alam, iho. Ikaw, baka may alam kang mas malayo. Doon na lang tayo papasyal. Meron, Mama. Mas maganda. Manta namin doon. Punta tayo sa Suhag. Tama. Doon na lang tayo pupunta, kuya. Para masubukan natin ang tibay nitong bagong karusa. O, ayan. Nandito na pala tayo sa tapat ng bahay ng malas na baliw na yun. Bumato sa dating karusa natin. Yan ba, kuya? Yung barong-barong? Oo. Yan ang bahay na yan. May kabayong tumawid sa daan. Mababangga natin. Aray ko. Anong nangyari, Mami? Mami! Dugo! Mami! Tulungan niyo kami! Tulong! Kuya! Kuya! Gumising ka, kuya! Kuya! Anong nangyari? Ang bago. Naipit. Nabali yata ang mga paa ko. Saklolo! 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 Kuya! Nasusunog ang karusa! Kailangan makaalis tayo kaagad dito! Masusunog tayo! Oo nga. Masusunog tayo. Nasusunog lang pa ako nito. Hindi ko maigalaw. Saklolo! Saklolo! Hikari! Hikari! Si Dasya? Siya ang puto mo dito? Ano kayang nangyari sa kanya? Oh, Dasya! Anong nangyari sa'yo? Bakit parang hinahabol ka ng 10 dyablo? Hikari, sina Eden, na-aksidente sila doon sa tapat ng bahay nila, Mang Kasi. Anong nangyari sa kanila? Ayon sa nakakita, may kabayo daw na biglang tumawid sa daan. At iniwasan nila at naibangga ni Eden ang karusa sa puno ng balite. Ano? Doon mismo sa tapat ng bahay nila, Mang Kasi nangyari? Oo, Hikari. Naku, bagong-bago yung karusa nila. Nasira. Naku, palagay ko,
isisisi na naman nila kay Matarang nangyari sa kanila. Ha? Bakit naman nila isisi sa kanya? Anong kinalaman niya doon? Sabi kasi ni Eden, malas na tao raw si Matar. Kaya galit na galit siya sa kanya. Sobra naman siya. Paano niya alam na malas na tao si Matar? Ganun na nga ang kalagayan eh. Panghinalaan pa ng kung ano-ano. Hindi na siya naawa. Ewan ko ba sa taong yun? Kaya kakalasan ko na siya. Ayaw ko na sa kanya. Sobrang upang api. Teka. Ano bang nangyari kay Eden? Hindi ba siya nasaktan? Naku, Hikari. Sabi ng mga nakakita eh. Malaki raw ang sugat ng mama niya. Yung kapatid naman niyang dalaga, napilay ang kamay. At si Eden, bali ang buto ng 2 paa. Ha? Ano? O, wag mong sabihin. Dadalawin mo sila sa pagamutan. Naku, ayaw ko nga. Mamaya, papahiya naman ako sa mama niya. Sa tingin niya pinagsisiksikan ko ang aking katawan sa kanya. Ay, kaya makikipagkalas na ako sa kanya para tumigil na ang kanyang ina. Mama, kumusta na ang pakiramdam mo? Nahihilo pa rin ako, Iha. At masakit ang buo kong katawan. Ay, ano ba na namang kamalasang tung dumating sa atin? Una, nasunog ang karosa. Tapos nadamay ang mansyon. Ngayon naman, nakabili tayo ng bagong karosa, na-aksidente naman tayo. Oo, Iha. Naniniwala na talaga ako na malas ang siraulo na yun. Tingnan mo lang ang nangyari sa atin. Dahil sa kanya, nasunog ang unang karosa natin. Tapos, nadamay ang mansyon. Nakabili tayo ng bagong karosa. Pero, naaksidente tayo kaagad. Buti na lang kamo at hindi tayo namatay. At doon pa mismo sa tapat ng bahay nila tayo na aksidente. Kung gano'n, totoo ang sinabi ni Kuya. Namalas nga ang taong yun. Oo, Iha. Talagang malas nga siya. Kaya dapat na mawala na siya sa mundong ito. Pero, di naman natin siya nakita nang maaksidente tayo. Oo, pero sa palagay ko, nandoon lang siya sa loob ng bahay nila. Kaya mag-uutos ako ng mga tauhan natin. Kaya papuntahin si Tukmol dito at kakausapin ko siya. Anong ipapagawa niyo kay Kuya Tukmol, Mama? Uutusan ko siyang patayin ang siraulo na yun. Kasi, ayun na naman si Matar. Parang may kausap sa malaking bato na yon. Oo. Kailangang makita natin kung sino ang kausap niya sa batong yan. Palagay ko walang kausap ang anak natin. Baka, wag naman sanang totoo ang hinala ko kasi. Ha? Hinalang Dana? Baka nasisiraan na ng bait ang anak natin. Nako, huwag mo ngang sabihin yan. Hindi nasisiraan ng bait ang anak natin. Palagay ko totoong may kausap siya. Kaya, manmanan natin. Totoo, kaibigan.
ibibigay mo na sa akin ang bertod mo. Bertod? May nabanggit siyang bertod kasi. Ha? Talagang nasisiraan na siya ng bait. Kawawa naman ang anak natin. Mongoloid na nga siya. Nasiraan pa ng bait. Naku naman, bakit naman ganito ang anak ko? Bakit? Shhh! Tumahimik ka nga. Kung ano-ano kasing iniisip mo, tama na. Oo, kaibigan, pangako. Gagamitin ko ito sa kabutihan. Hindi ko gagamitin sa kasamaan. Oo, pangako, amigo. Tutulungan ko ang mga nangangailangan. Ayun. Lalo na ganaapo. May nakita kong iba't ibang kulay ng uso ko. Ayun o. At parang pumasok sa katawan ng ating anak. Di mo ba nakita? Mahabaging ala. Baka mapano na siya. Kawawa naman si Matar. Sige, amigos. Salamat, ha. Nako, Maiiwan na kita dito. na. Papalapit na sa dito sa kinaroroonan natin. Magtago ka na. Hindi niya tayo dapat makita rito. Mamawalan natin siya. Hintayin natin kung ano ang susunod na gagawin niya. Oh, hayan ko Eden. Magaling na tayo. Buti na lang at hindi gaanong napinsala ang buto ng mga paa mo. Nakakalakad ka na rin ng maayos. Oo nga eh. Akala ko, nabali yung buto ng paa ko. Sabi ni Mama, huwag daw muna tayong bibili ng karosa. Ipapatapos daw muna natin ang mansyon bago tayo uli bumili ng panibagong karosa. Oo. Hindi muna ako magre-renda. Pero magaya na lang ako ng karosa at kutsero. Ano bang plano mo, kuya? Dadalamin mo ba yung babae na ipinipilit mong maging asawa? Oo. Matagal ko na siyang hindi nadadalaw eh. Kumbinsin mo naman si Mama para pumayag siyang pakasalan ko si Kari. Naku, kahit anong pakiusap ang gagawin mo, hindi mo mapapapayag si Mama. Ayaw talaga. Mahal na mahal ko si Kari, Haya. Alam mo, hindi sapat ang buhay ko kapag hindi siya ang mapapangasawa ko. Ikaw naman, kuya. Bakit kasi sa kanya ka pa na in love eh? Marami namang mayayaman na katulad natin dyan, tulad ni Evangelina, ni Mercedes. Ang daming magagandang mayayaman na kaibigan ko. Bakit ang hikari pa Tama na, yun? Haya. Kahit ayaw ni Mama, wala siyang magagawa. Dahil gagawin kong lahat ng paraan para makasal kami ni Kari sa lalong madaling panahon. Sige! Kung ipipilit mo na ang hikari na yon ang pakakasalan mo, kalimutan mo na mag-ina tayo, Eden! Mama! Ama ko, ina ko, Oh, Matar, anak. Bakit? gusto ko sana umuwi na tayo sa atin. Ano? Uuwi na tayo? Pero hindi pa nagpupunta dito si Hikari. Kaya ang ibig sabihin niyan, anak mapanganib pa kapag uuwi na tayo dun sa atin. Siya nga naman, anak. Dito pa tayo. Hintayin nating pumunta dito si Hikari.
Sabi ko na siyang makita, Ama. Mahal na mahal ko si Hikari. Anak, huwag muna. Baka makita ka ni Eden. Sasaktan ka niya uli. Kayang mag-alala, Ina. Kaya ko na pong ipagtanggol ang sarili ko. Ano? Ay, mahabaging ala. Huwag muna, anak. Makinig ka naman sa amin ng ama mo. Ina, Ama, kung ayaw niyo pang umuwi, ako na lang mag-isa ang uuwi. Matar! Matar! Anak! Saan ka pupunta? Anak ko, hindi na tayo pinansin, Dana. Talagang gusto na niyang umuwi. Anong gagawin natin ngayon kasi? Baka mapahamak lamang siya. Galit na galit sa kanya ang Eden na yun. Wala tayong magagawa kung ipipilit na niyang umuwi. May kailangang samahan natin siya. Kung hahayaan lang natin, baka mapahamak siya. Okay din. Ano ipapagawa mo sa amin? May ipapahanap ako sa inyong isang tao. Isang tao? Madali nyo lang siyang hanapin. Dahil isa siyang siraulo. Sinong sira mo yan, amo? Matarang pangalan niya. Taga Sakara. Anak ng mag-asawang Kasi at Dana. Oh, kasi at Dana. Ha, Oo. may larawan ba ang taong yan? Na pinapara mo sa amin, amo? Kahit wala siyang larawan, madali lang siyang hanapin. Wala lang ibang siraulo sa ulo na yun. Kundi siya lang. Kaya madali nyo siyang mahahanap. Nakikita namin siya mo. Anong gagawin namin sa kanya? Patayin ninyo! Ano? Bakit anong kasalanan ng taong yan? Sa'yo, amo? Wala nang maraming pagtanong. Ha? Basta sundin ninyo yung sinasabi ko sa inyo. Malas ang taong yan. Kaya kapag nakita nyo siya, patayin ka agad. Baka malasin kayo. Dahil iintindihan ninyo. Sige na, kumilos na kayo. Gusto kong mabalitaan. Napatay na ang siraulo na yan sa lalong madaling panahon. Mama, tapos na ang bagong mansyon natin. Oo, Iha. At bukas na ang inaugurasyon. Darating ang mga kamag-anak natin galing sa iba't ibang bayan at iba't ibang bansa. Magbabakasyon sila dito. Ganun ba, Mama? Makikita ko ang mga kamag-anak natin na matagal ko nang hindi nakikita. Oo, Iha. Buti na lang at natapos din ang bahay natin. Sa susunod na araw, bibili na tayo ng bagong karosa. Sige, Mama. At ako uli ang pipili ng magandang kulay at disenyo. Ano bang kulay at disenyo ang gusto mong bilhin nating karosa, Iha? Gusto ko yung bagong-bago na disenyo. Kulay pula naman ang mga ruweda para maganda, Mama. Okay. Sige. Ikaw ang bahala, Iha. O ano, malinaw na ba sa inyo ang sinabi ko? Oo, amo. Malinaw na. Sige na, Oo. makakalis na kayo. Sige. Balitaan kagad ako kung nagawa na ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo. Malinaw! May kausap ang Kuya Eddie mo. Sino kaya ang mga yun? Hindi ko alam, Mama. Parang may pinapagawa siya eh. Ano kaya yun? Tawagin mo nga ang kuya mo at kakausapin ko. Opo, Mama. Kuya Eden, halika. Tawag ka ni Mama. May sasabihin daw sa'yo. Kuya!
Ay, kasi hindi ako makatulog. Kahul ng kahul ang mga aso. Oo, Dana. Parang may tao sa labas. Ha? Sino kayo? Sino kayo? Sino kaya ang biglang nagbukas ng pintuan? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Birtud, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.